Hello, hello! Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Saine. Ngayong gabi, pag-usapan po natin ang tungkol sa nauuso po yung ketogenic diet. Palagay ko, isa kayo sa nagtatry niyan. Kasi gusto natin pumayat. At saka, syempre, marami tayong naipong mga taba ngayong quarantine. Ayan, kita niyo yung aking taba. Kaya gusto lahat ay mag-try ng ketogenic diet. Pero ano po ba yung ketogenic diet na yan? At bagay ba sa atin yan? Nako, eto. Meron po tayong mga tatalakayin at ibabahagi po sa inyo dito po sa ating palatuntunan. Kaya dyan lang po kayo, wag po kayong aalis kasi pag-uusapan po natin ang ketogenic diet. Ano po ba ang ketogenic diet? Ang ketogenic diet po ay keto diet for short, ay isang low-carb, high-fat diet na nagbibigay daw po ng maraming health benefits. Kaya lang, kapag sumobra naman kayo rito or hindi tama yung inyong pagsunod po dun sa keto diet, naku, baka mamaya madisgrasya po ang inyong kidneys, ang inyong iba pang mga internal organs, no? Hindi po para sa lahat ito, no? O kaya meron nga akong nabalitaan na himatay kasi hindi po kinaya yung kanyang keto diet kasi ang ginawa po niya, sinunod lang po niya kung ano yung kanyang nababasa sa internet. Napakahalaga po talaga na may guidance pa rin po tayo na manggagamot ng nutritionist kung tayo po talaga ay nagbabalak na mag-shift po ng ating diet into keto. Sa marami pong pag-aaral, sinasabi na itong tipo na ito ng diet ay nakakatulong para makapagpabawas po ng timbang at ma-improve ang inyong health. Ang ketogenic diets po ay maaari din daw po makatulong doon sa mga may diabetes na, may cancer, epilepsy, Alzheimer's disease, at ano ba ang talagang nilalaman nitong ketogenic diet na ito. Katulad nga na sinabi natin, ang ketogenic diet po ay low carb pero high po ang fat. Kaya lang nagkakamali po yung iba na akala nila basta sinabing high fat, kahit yung mga matatabang taba ng pork chop, ayan, taba ng beef, akala nila mahusay po yan para dun sa mga nagkikito diet. Pero dapat po ang sinasabing taba na mahusay, yung pong sinasabi po nila na polyunsaturated fats. Hindi po itong mga saturated fats. At saka masyadong mataas. At tayong mga Pinoy, ang hiling natin sa mga maalat Masyado pong mataas po ang sodium. Kapag tayo po ay kumain din ng masyadong mataas po ang sodium o alat, maaari naman tayong magkaroon ng ibang sakit katulad po ng high blood. Okay? So hindi rin po lahat ng keto pantay-pantay. Kailangan po alamin din natin kung ano po ang nasa loob po niya, no? Kung ano po ang nilalaman niyan bago po tayo magkakain. Pag nag-keto diet daw po kayo, drastically, nire-reduce nyo ang carbohydrate intake po ninyo at pinapalitan po ito ng mga taba. Itong pagbabawas po ng carbs ay nagdudulot po para ang ating metabolic state ay pumunta doon sa tinatawag na ketosis. Kapag nangyari po ito, ang ating katawan po ay binaburn o sinusunog niya yung fat para ito na ang gamitin for energy. Kasi usually, ang ginagamit po natin for energy ay yung carbohydrates, yan ang sinusunog po ng ating katawan. Pero ngayon, dahil po tinanggal na natin yung mga carbohydrates, ibig sabihin wala kayong white rice, wala kayong puting tinapay, ayan, nawawalan kayo ng carbohydrates na pangsunog nyo po at gagamitin para sa enerhiya. Itong nakikita nyo pong rice sa keto diet, shirataki rice po yan. Pang keto po talaga. Hindi po totoong hindi po yung yung white rice na kinakain po natin usually. So yan, pag keto diet po, wala kayo ng carbohydrates. Ang ginawa nyo po, puro fats, na yan po ang magiging kapalit na fuel po ng ating katawan o gasolina ng ating katawan. Yung ating fat po ay nagiging ketones sa ating atay na nakakapag-supply po ng enerhiya para po sa ating mga utak.
Ang ketogenic diets po ay maaari maging dahilan din po ng biglaang pagbaba ng ating blood sugar at saka insulin level. This, along with the increased ketones, meron daw pong health benefits. Kaya tuloy marami po ang na-encourage na mag-keto diet. Kaya lang ang hindi nga po nila alam, hindi lahat ay para sa keto. Meron din pong exception dito sa uri ng diet na ito. Pero sa totoo lang po, no, masarap naman talaga ang keto diet at saka healthy. Kasi kung puro kayo gulay at saka puro po kayo ang gagamitin nyo pong mga oil, yung mga polyunsaturated, katulad po ng ang gagamitin yung panluto ay olive oil, coconut oil, yan. Wag lang masyado marami coconut oil, nakakataas din po yun ng LDL o bad cholesterol. So, yan nga, isa pang issue, yung cholesterol. Baka po mamaya tumaas po ang inyong bad cholesterol dahil ang isip po ninyo, basta fat, yung taba ng baboy, taba ng baka, taba ng manok, 'di ba? Yung kanya pong yung kanyang skin, no? Akala natin, uy, sarap, pwede na akong kumain ng butcheron, ng ano ba yung tawag dun sa crispy chicken skin. Pero hindi po. Tas prito lang tayo ng prito, no? Sa sariling taba nitong pork. Mahirap din po. Tataas din po yung ating bad cholesterol at tataas po ang ating blood pressure kapag tumaas po yung ating bad cholesterol. So, kailangan talaga meron pong guidance, no? Okay, so ngayon, dahil nga po naka-ketogenic diet kayo, yung fats na po ang ginagamit na fuel ng inyong katawan para pang-burn, no? Para maging enerhiya. Sa standard ketogenic diet daw po, ito ay very low carb. Mababa lang daw po yung carbohydrates na ginagamit po dyan at pagkatapos ay moderate ang protein. Ibig sabihin, meron pa ring carbohydrates pero napakababa ng carbohydrates na ginagamit, no? Moderate ang protein at high ang fat diet. Typically, ang laman daw po nito ay 70% fat, 20% protein at 10% lang po ang carbs. Ang cyclical ketogenic diet naman, ang diet na ito ay ang ginagawa po rito, meron po kayong periods of higher carb refeeds. Ibig sabihin, nakakakain pa rin po kayo ng mataas sa carbohydrates. Pero parang ina-alternate nyo lang, 5 araw na kayo nagki-ketogenic diet. Tapos 2 araw na pwede kayong kumain ng mga mataas po sa carbohydrates. Ang targeted ketogenic diet naman ay itong klase ng diet na ito ay nagdadagdag po kayo ng carbs kapag kayo ay nag-workout. Ibig sabihin, kapag kayo po ay nag-ehersisyo, pwede kayong kumain ng kanin o pwede kayong kumain ng cake at saka ng mga puting bread, no? Ang high protein ketogenic diet naman ay parang kahawig po ng standard ketogenic diet pero mas marami pong protina na idinadagdag sa inyong pagkain, no? Ang ratio ay 60% fat, 35% protein at 5% na carbohydrates. Gayunman, ang standard at high protein ketogenic diets lang po ang napag-aralan ng mabuti. Ang cyclical o yung 5 araw keto kayo tapos 2 araw bigla kayo mag-high carb o yung targeted ketogenic diets ay mas advanced method po na usually ginagamit po ito ng mga bodybuilders o ng mga atleta. So, meron nga iba't ibang versions ng keto diet, no? So, ang pinaka maganda raw po, mag-standard keto version na lang kayo dahil ito raw po ang mas na-research na at mas nire-recommenda. Pero ang pinakamainam talaga dyan, magkonsulta muna sa nutritionist kung bagay po ba sa inyo ang keto diet. Baka mamaya hindi po pwede sa inyo yan. Ano ba ang ketosis? Ito po yung metabolic state na kung saan yung ating pong katawan ginagamit na yung ating taba para maging gasolina niya sa halip po ng carbohydrates. Kasi diba, sabi nga, pinag-aralan natin sa science, yung bata pa tayo, carbohydrates for energy. Ngayon, ginamit mo na yung fat mo mismo, yung taba mo sa katawan mo bilang fuel. Kasi tumaba ka, kakakain po ng matataba. Yan. So gagamitin mo yung taba at pati in-intake mong taba para maging enerhiya po ng inyong katawan. Dahil nilimit po natin yung ating carbohydrates, binabaan natin ng intake niya o kaya talagang totally tinanggal mo. Pagkatapos syempre binaba mo rin yung supply
ng sugar sa iyong katawan kapag binabaan mo po ang consumption ng carbohydrates, nililimit mo rin yung supply ng glucose sa iyong katawan na ito yung main source ng enerhiya para sa ating mga selula. Following a ketogenic diet is the most effective way to enter ketosis. Generally, ito po ay paglilimit nga o paglilimita, pagbababa po ng carb consumption sa mga 20 to 50 grams per day lamang at damihan yung fats ng pagkain, no? Katulad ng karne, isda, itlog, mga nuts, yan. At saka healthy oils. Kailangan. Ang panluto nyo, olive oil, grapeseed oil, ganyan yung mga ganyang oil, sunflower oil. Kailangan din po na i-moderate din natin ang protein consumption. Dahil ang protina naman po ay maaari rin palang ma-convert sa glucose kapag masyado namang marami yung ating pong kinain. Yan nga sinasabi natin na kaya kailangan meron pong guidance ng isa pong eksperto. Kasi kapag hindi po kayo guided, baka mamaya mapasobra rin po yung kain nyo po ng meat, kayo po ay pwedeng magkaroon ng high blood. Diba? So, at saka tataas nga yung blood cholesterol po natin, yung bad cholesterol. Dahil dyan, kapag yung protina na masyadong marami nyo pong kinain ay na-convert sa glucose, naku, magbabagal din po yung transition natin doon sa ketosis. So, failure din. Hindi rin magiging maganda ang epekto nitong ketosis na ito sa ating katawan. Okay, yung pagpapractice din daw po ng intermittent fasting ay makakatulong para mas mabilis na mapasukan natin yung ketosis. Meron pong iba't ibang paraan ng intermittent fasting naman, no? Yung most common method po, yung pag-limit ng food intake ng mga 8 oras bawat araw at fasting for the remaining 16 hours. Yan yung 8-16. Ibig sabihin, sa loob ng 8 oras, lalo na ikaw ay gising, may ginagawa, no? Yung 8 oras na yan, pwede kang kumain. Pero hindi rin ganun kasiba na pagkain, ano? Tapos, dun sa susunod na 16 na oras, dapat hindi ka nakakain. Kaya yung iba, ang ginagawa po nila, dun sa 8:16 na yan, ang ginagawa po nila, hindi muna po sila natutulog sila ng mas mahabang panahon. Para hindi nila maisip na, ay, gutom na pala ako. So, ganun po ang ginagawa ng ilan, ano? Okay. So, ang kailangan din daw po, kayo po i-testing din sa blood, urine, at breath test. Kung available yan, no? Dahil makakatulong po yan para madetermina kung kayo po ay nag-enter na ng ketosis. Dahil minimeasure po ang amount ng ketones na pinoproduce ng inyong katawan. Kaya sabi ko nga sa inyo, no, hindi po pwedeng basta-basta tayo papasok sa keto diet nang wala pong guidance ng doktor. Baka tayo po ay madapa, no, at lalo pong mapahamak ang ating kalusugan. Ang ilan pong mga simptomas, no, at ang ilan sa mga indicators na kayo po ay nag-enter na doon sa tinatawag na ketosis ay kapag kayo po ay nauuhaw, madalas medyo nanunuyo po ang inyong mga bibig, madalas na nag-urinate at parang paunti-unti po hindi na po kayo nagugutom, na wawalan din kayo ng appetite. So, ulitin natin, ano ba ang ketosis? Ang ketosis po ay isang metabolic state kung saan ang ating katawan ay ginagamit po ang fat for fuel instead of carbs. Pag minodify natin ang ating diet at nag-practice pa tayo ng intermittent fasting, maaari pong makatulong para mag-enter ang ating katawan dun sa ketosis ng mas mabilis. Meron po mga test at mga simptomas na makakatulong na makadetermina kung kayo po ay nakapasok na doon sa ketosis. Sabi po nila, maganda raw pong papayat ito pong ketosis o keto diet. Kaya ang dami po talaga na biglang ito ang kanilang pinasok yung pagkikito. Kasi sabi nila, wow, pumayat ako. Ayan. Katulad nito mga nagpo-post sa Facebook, no, ng kanilang mga keto diet. Tapos pinopost din nila kung gaano kalaki na yung kanila pong ipinayat. Teka, naghahanap nga ako ng mga nagpost na ng kanilang mga pictures. Ito, to. Yan.
Nagpo-post sila dun sa mga marami keto clubs dito po sa Facebook, katulad nitong Newfound Keto Club. Ayan. So, ayan, mga nagpo-post na mga pictures nila. Ito, tignan nyo po ito. Dati, October 16, napakalaki po niya ni Melinda. Tapos, ayan, grabe, maniniwala ka, January 12. October, November, December, January, 3 buwan lang. Ang laki nung change, no? Mula po dito, sa napakalaki po niya, napakataba ni Melinda, ayan, naging sobrang payat na niya, no? Amazing! Yung dati niyang damit, aluwag-luwag na sa kanya. O kaya marami pong na-inspire na mag-keto diet kasi ang nakikita nila kagad yung change doon sa kanilang katawan na sila po ay pumapayat at bumabata ang mga itsura. O kaya talagang na-inspire sila. Kaya lang, yun nga po, ang delikado po rito ay kapag hindi po natin alam kung paano kontrolin at saka bilangin yung mga kinakain po natin, no? Baka mamaya napapasobra po tayo sa protina at saka sa fat. Sabi nga po doon sa pag-aaral, kapag napasobra rin po tayo sa protina, ay pwede rin pong maging glucose din ito, no? At pwede rin maging dahilan ng ating pagtaba. So, hindi rin po pantay-pantay ang ang resulta, no? Hindi para sa lahat. Anyway, siguro mas mabuti isang eksperto po ang ating pag-explainin, no? Kung ano ba ang kanya masasabi tungkol sa keto diet. Ito po ay si Dr. Luella Santos, ng isa pong cardiologist at isang expert po sa mga issue pong may kinalaman sa kolesterol, tungkol sa mga lipid-lipid. Narito po si Dr. Luella Santos para sagutin. Okay ba, Doc, ang keto diet? So actually, sir, the Philippine Heart Association with Dr. Lianes as head of our preventive cardiology has come up with a statement for ketogenic diet and intermittent fasting. Published na rin po siya. So you can actually access it. So in essence, ang sinasabi lang po namin, base sa mga clinical trials na tiningnan namin, ang ketogenic diet, dahil po yung kanyang basihan. So, ang ibig sabihin ng ketogenic diet, minimum lang ang carbohydrate sa diet. So, mostly fat doon sa diet. Pagka ginawa niyo po yun clinically, yung ina-advocate ng ketogenic diet na fats, ito po yung tinatawag nating good fats. Ito po yung medium chain triglycerides na hindi po madaling makuha o bilhin lamang sa grocery. Ang problema po, pagka sa Pilipinas, gumawa tayo ng sarili nating ketogenic diet na kinatawag nating keto-ketohan, mahirap po kasi gumagawa tayo ng sarili nating taba. So iniisip natin, total, papaltan ko naman yung diet ko at isusupplement ko ng maraming taba. Ang kinakain na taba, fried chicken, lechon kawali, lechon, hindi po magandang taba yan. Ang pinag-usapan natin na iyan po ay LDL o bad cholesterol. Ang problema, pagka marami tayong bad cholesterol na kinain, hindi po immediate ang bad effect ng bad cholesterol. It takes years para po magbara sa mga ugat yan. So, hindi nyo malalaman na yung heart attack na mangyayari sa inyo 5 years down the line dahil nagkito-kitohan kayo ngayon. So, yun po yung nakakatakot sa ketogenic diet na hindi advocated by a physician or a nutritionist. So, in clinical trials, may benefit po ang ketogenic diet, but only if instigated by a doctor and a nutritionist for the right ketogenic diet. And that means using the type of fats that is not readily available in the Philippines. Kaya bago po kayo mag-keto-ketohan, kausapin niyo po ang doktor. Ayun. Yung ikalawa po, intermittent fasting. So yung intermittent fasting in clinical trials, malaki po talaga ang tapos wag benefit lang niya for weight loss.
but usually po, it is advocated in clinical trials for patients who are obese. So ang recommendation po namin, kung malaki po talaga and you are at the point where you need health reasons to be able to go on a very strict diet, then intermittent fasting works. There are many types of Yes. Okay. may 5-2, ibig sabihin 5 araw ka na kakain ng kung ano man gusto mo, 2 days kang magfa-fast significantly na hindi magkasunod na araw, and meron ding 8-16 hours. Ibig sabihin 8 oras kang kakain ng kung anong gusto mo, pero 16 hours magfa-fasting ka. So, whichever intermittent fasting you want to take, it's also good to be guided by a physician, lalo na kung diabetic ka, for example, na meron kang mga gamot na iniinom na nagpapababa ng asukal mo. Kailangan timed yung intermittent fasting at alam ng doktor nyo kasi i-guide ka kung ano yung tamang intermittent fasting that works for you. Ayun. Thank you so much. Dr. Luella Santos ng Philippine Heart Association. Isa po siyang cardiologist at ang kanyang expertise po ay tungkol po sa lipid o sa kolesterol. Yun ang sinasabi ni Doc na okay lang yung keto diet kung kayo po ay guided ng doktor. Pero kung hindi kayo guided, huwag na po kayong pumasok dyan kasi huwag kayong basta-basta. Ibig sabihin, huwag kayong basta-basta magta-try po ng keto diet dahil nakita nyo lang po sa internet, nakigaya kayo doon sa mga niluluto ng iba. Kasi sabi nga niya, baka mamaya mapasobra naman yung fat nyo at saka protein na kinakain. Eventually, cholesterol naman ang magiging problema natin. Oo, hindi nga ngayon kagad na magiging problema ang cholesterol kasi nga naiipon yan. Baka in 10 years time nga, meron na palang bara yung inyo pong mga puso, yung mga ugat sa puso at magkakaroon na tayo ng problema sa ating pong puso, no? After 10 years na kayo po keto diet, no? So, gumanda nga ang inyong weight, gumanda nga inyong itsura, bumata, pero ang problema, naipon naman pala yung cholesterol po sa ating mga ugat at pwede pong maging cause ng atake sa puso. So, dapat ang pinaka-importante, okay daw po ang keto diet kung kayo po ay guided ng mga doktor at saka ng mga nutritionist. Sabi po nila, nakakatulong daw ang keto diet para sa Alzheimer's disease, nakaka-reduce daw ng mga simptomas ng Alzheimer's disease at nakakabagal ng progression nito. Sa epilepsy rin daw, nakatulong ang na mabawasan yung mga seizures po nila, sa Parkinson's disease din, at saka sa polycystic ovary syndrome, nakaka-reduce kasi, nakakabawas ng mga insulin levels, no? Brain injuries din daw. Nakatulong din daw po ang diet na ito para mag-improve ang outcome mula po sa traumatic brain injury. Pero sabi nga po, kahit na may mga health benefits ito, especially with metabolic, neurological, or insulin-related diseases, ang kailangan pa rin ay i-check nyo. Pa-check kayo muna sa doktor na, Dok, okay ba sa akin to? Bagay ba sa akin to? Okay sa isang nutritionist. Kailangan po na sukatin muna rin yung ating pong sugar level at saka kung kaya ng ating katawan ang keto diet. So ito raw po ang ilan sa mga pagkain na ating pong iiwasan kung kayo po ay nagki-keto diet. Sugary foods katulad po ng soda, fruit juice, smoothies, cake, ice cream, candy, at iba pa. At ano pa ba ang mga dapat iwasan, no, kapag kayo po ay nagki-keto diet? Teka, tinitingnan ko lamang itong mga keto recipes na ito, no? So, ano pa ang mga dapat iwasan po, no? Kapag tayo po ay nagki-keto diet, kailangan din daw po na iwasan po natin o damihan natin pala. Teka sandali. Iwasan, bawasan ang grains o mga starches katulad ng mga wheat-based products, rice, pasta, cereal at iba pa. Mga prutas, lahat ng prutas except small portions of berries like strawberries, beans or legumes, peas, kidney beans, lentils, chickpeas, etc. Sa mga root vegetables naman, hindi kayo pwedeng magkakain po ng patatas, sweet potatoes, carrots, parsnip, at iba pa po.
low-fat or diet products, low-fat mayonnaise, salad dressings, and condiments, ang ilang mga sausaw-sausaw, barbecue sauce, honey mustard, teriyaki sauce, ketchup, at iba pa, at mga unhealthy fats po, no? Katulad ng mga processed vegetable oils, mayonnaise, etc. Alcohol, beer, wine, liquor, mixed drinks, bawasan o kaya iwasan, at mga sugar-free diet foods po, yung mga sugar-free candies, hindi rin daw pwede sa inyo yan, mga syrup, pudding, sa sweeteners, sa desserts, at iba pa. Okay? So, bilang summary po, no, iiwasan ang mga carb-based foods like grains, sugars, legumes, rice, potatoes, candy, juice, at yung ilang pong mga prutas. At gayon din, kailangan daw po majority ng inyong kinakain ay nasa meat, red meat, steak, ham, sausage, bacon, chicken, and turkey. Kaso nga sabi nga ni Dr. Luella, mahirap kapag dito lang nakabase palagi yung ating kinakain kasi baka maipon naman yung bad cholesterol. Mas maganda siguro ito, fatty fish na lamang. Katulad po ng salmon, trout, tuna at mackerel ang inyong kainin. Sa itlog naman, pastured or omega-3 whole eggs, butter and cream, mga grass-fed butter lang at heavy cream. Sa cheese naman, mga unprocessed cheese katulad ng cheddar, goat, cream, blue or mozzarella. Sa nuts and seeds, almonds, walnuts, flax seeds, pumpkin seeds, chia seeds at iba pa. Healthy oils, extra virgin olive oil, coconut oil at avocado oil. Avocado po, whole avocados o yung freshly made guacamole. Low carb vegetables, yung mga green vegetables, tomatoes, onions, peppers, maganda raw po yan. At sa sausaw, yung mga pang timpla, salt, pepper, herbs, and spices. Mas maganda raw i-base nyo yung inyong diet mostly on whole, single ingredient foods. At yan nga po ang sinabi pong pwede nyo pong kainin. Okay? Pero sabi nga ni Doc, paulit-ulit ang sabi ni Doc, huwag masyadong mag-load dito sa mga masyadong mataba at maprotina. Dahil eventually, ang magiging problema po natin ay mataas na cholesterol level na pwedeng magbara po sa ating ugat ng puso. Magbabalik po ang Radyo Klinika, makalipas lamang ang ilang paalala.